Hello. Sa mga naniniwala pa rin sa mga kapwa ko na magsasaka na mga Pilipinong nakakaawa na magsasaka dito. Sayang lang ang mga boto nyo. Binoto nyo si Marcos. Huwag niyong sabihin na porket ayoko kay Marcos, ayoko rin kay Duterte, di ba? Kasi kaya kay Duterte nagsimula lahat yan. Kasi inflation, nanggaling naman yan kay Marcos, kay Duterte, di ba? From Duterte administration to Marcos administration, diyan nagsimula ang rice tariffication law. Kaya sana lang. Diba? Diyan din nagsimula magkaroon ng inflation ng Pilipinas. Sa kanya nagsimula. Totoo yun. Alam mo ba kung bakit? Yung what the fuck is it? Yung excise tax. Siya nang galing yun. Siya pinanggalingan yung excise tax na yan. Nagmahal lahat ng mga bilihin sa Pilipinas. Hindi ako sinasabi na I'm just an alcoholic guy. But nagsabi lang naman ako ng totoo eh. Totoo naman yun. Sabihin natin yung mga trolls ni Duterte, trolls ni Marcos. Kahit Ilocano ako Real talk yun. Pero hindi ako nag-vote kay Marcos, hindi ako nag-vote kay Duterte. I've always voted for the real guy. Ang bobo lang kasi ng mga Pilipino eh. Real talk yun. Doon ako nakasiwa. Kasi yung mga Pilipino, real talk na ako nang bobo lang talaga magboto ng mga Pilipino, ng mga binoboto nila. Hindi nila alam kung paano i-rationalize, kung paano nila iboboto yung mga iboboto nila. Hindi porket Ilocano, tulad ko, Ilocano, iboboto mo. Bisaya, buboto mo si Duterte. No way. Sana lang ganun yung mga mindset nila paano magbumoto ng mga Pilipino. Sana lang. Tulad na nangyayari ngayon. Grabe yung corruption ngayon, di ba? And then, yung mga magsasaka, di ba? Pinangakuhan ni BBM. Tanginang bobong Marcos na yan. Pinangakuhan ng bobong Marcos na yan na benting bigas para sa mahirap. No way yun. As I'm also a businessman, isipin mo naman yung benting bigas para sa mayaman. Ako real talk ha. Benting bigas para sa mga mayaman. Ay, sa mga mahirap pala. Sa mamamayan, tangin ng mamayang Pilipino. Pinangakuan ng bobong Marcos na yan. Benting bigas para sa mga mayaman. Sino maghihirap dyan? Siyempre,
yung mga magsasakang naghihirap sa mga bukid nila ng 24 oras. Ay, hindi, sabi natin ito, real talk naman yan. Parang 12 hours sa mga bukid nila. Naghihirap sila para sa mga bukid nila. Diba? Parang nonsense lang naman ata para kay Marcos siguro yan. Subukan kaya natin si Marcos naman maglinang ng mga bukid. Magsaka sa mga bukid. Ako, real talk trader ako. Pero parang ako naaawa ako sa kanila parang hindi ko kayang maatim yung 9 pesos na farm gate para sa mga mahihirap. Hindi ko kaya yun. Pare ko yun. Kahit sino sa inyo, ano nyo ako. I-bash nyo ako sa dito kung gusto nyo. Pero hindi ko tanggapin yun. Hindi ko kaya tanggapin ng kapwa ko magsasaka na bilhin sa kanila yung 9 pesos na farm gate. Ako, aminin ko, alcoholic ako. Okay. Alcoholic ako. Pero para sa mga mayor sa sumusuporta kay Marcos na puking ng mga bagago kayo, which hindi nyo deserve na nandiyan kayo sa mga upuan, sana matauhan na kayo. Kasi ano yun eh, ang tawag niyan, sinuportahan nyo yung gago na yan eh. Inuto nyo lahat ng mga Ilocano sa Pilipinas, okay? Inuto nyo lahat ng mga Ilocano sa Pilipinas. Tulad yan, hindi nga naman si Speaker Boji D. Tangina. Di ba? Ako, alam ko, ako okay. I knew to myself na si Boji D. Ano lang yan, total lang ni Marcos yan. Total lang ni Marcos yan, real talk. Sana although sana kay Boji, taga Isabela ka. Di ba? Taga Isabela ka. Sana ipahatig mo naman lang kay Marcos naman yung hinahing ng mga farmers, di ba? Mga farmers dito sa Isabela, hindi lang Isabela, Cagayan, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Mga hinang nila na bobo yung ano mong benteng bigas para sa mga mamamayan ng Isabela, ng mamamayan ng Pilipinas. Sayang. Kasi hindi mo naman kaya yan kung unless i-subsidize mo yung farm gate ng palay. Okay? Sana maintindihan mo yun. Huwag kang magpapangako ng isang bagay na hindi mo naman kaya ng Pilipinas. Kasi pag sinubsidize mo naman ang real talk naman yun eh. Pag sinubsidize mo naman ang farm gate ng palay, magkakaroon ng utang ng Pilipinas. Sayang. Sana naisip mo yan nung tumakbo ka.
By the way, sana lang hindi mag-welga mga magsasakang Pilipino. Real talk yan.